Okay, so darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At itutuloy po natin ang ating pong series sa 1 John na pinamagatan po nating Back to the Basics. So, nasa part 10 na po tayo ng ating pong pag-aaral mula sa napakagandang epistle na ito. At nasa chapter 2 na po tayo, verses 22 to 27. Okay, 1 John chapter 2 verses 22 to 27. So babasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version. Okay, sundan na lamang po ako sa inyong mga kopya ng salita ng Diyos. Verse 22. Sino ang sinungaling? Hindi ba't ang tumatangging si Jesus, ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagtatakwil sa Ama at sa Anak. Ang sino mang ayaw tumanggap sa Anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kinaroroonan ng Ama. Hayaan ninyong manatili sa inyo ang anumang narinig ninyo mula pa ng simula at mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang pangakong ibinigay niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga ito tungkol sa mga tao na magliligaw sa inyo. At kayo ay tumanggap ng kaloob mula sa Kanya, nananatili sa inyo, at hindi ninyo kailangan ng sino man upang magturo sa inyo. Subalit ang ipinagkaloob niya sa inyo, ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Ito ay totoo at hindi kasinungalingan, at gaya ng itinuro ninyo nito sa inyo, mananatili kayo sa kaloob na ito. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong binasa at pagbubulay-bulayan po ngayong hapon na ito. O kamakailan lamang ay nagkaroon ng mainit na mga pagtatalo patungkol po sa doktrina ng eschatology among Reformed Baptists. So may mga Reformed Baptist churches na nagdedebate patungkol po sa eschatology. So merong grupo ay naniniwala sa turo na amillennialism, at meron namang mga grupo na naniniwala sa postmillennialism at iba pa. So pinagtatalunan po nila ito, at sila po ay nagkakahati-hati sa kanila pong mainitang mga pagtatalo patungkol po sa doktrina na ito. Hindi po natin sinasabi na masama ang pag-usapan ang doktrina. Hindi po tayo against sa isang makadiyos, matalino at mapagmahal na mga dialogo kung saan pinag-uusapan ang mga doktrina tulad ng eschatology o yung mga mangyayari sa huling araw. Ako po'y naniniwala that doctrines should not divide. Instead, doctrine should unite, or doctrine should edify us. So, mga doktrina ay pinag-uusapan po yan para ang iglesia ay magkaisa, para ang iglesia ay tumibay. Hindi para ang iglesia ay magkawatak-watak, o ang iglesia ay mag-away, no? O ang mga iglesia ay magkahiwa-hiwalay. But I am very much interested on a very different thing, Hindi po ko interesado kung kailan eksaktong mangyayari ang mga inihula sa Biblia patungkol sa mga huling araw. Kasi yun ang pinagtatalunan sa eschatology. Kailan mangyayari ito? Paano mangyayari yun? Anong eksaktong panahon kung kailan magaganap ang mga inilalarawan na mga pangyayari sa Biblia? Bagamat totoo na may mga inilarawan sa Biblia, may mga inihula. Ako'y naniniwala na makuha man natin ang detalye kung kailan mangyayari, kung paano mangyayari, ng tama o hindi, mangyayari pa rin naman yung mga bagay na yun. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos na mangyayari yung mga bagay na yun. Itinakda na ng Diyos na mangyayari yung mga bagay na yun. So, whether we get the details right or not, they will happen eventually. Kaya para sa akin, mas mainam at inclined ako na sundin yung focus ni Apostle John dito po sa 1 John na pinag-aaralan natin.
we are to focus our attention kung ano yung malinaw na nangyayari na sa kasalukuyan natin. No? Kasi sa eschatology, marami po mga detalyeng pinagtatalunan dyan ay mangyayari pa lamang eh. Kaya nga siya tinawag na doctrine of the last things. Ano? Ito'y patungkol sa mga huling mga pangyayari sa mga huling panahon. Pero ang sinasabi ni John dito sa 1 John, pagbuhusan natin ng panahon at lakas, pagbuhusan natin ng mas marami nating atensyon kung ano yung nangyayari na sa kasalukuyan. Kung ano yung nakikita na natin na problema na hinaharap ng iglesia. The church is being threatened by heresies na ini-introduce ng mga antikristo. Okay, di ba pinag-aralan natin noong nakaraan na merong isang antikristo na darating sa huling araw. Hindi natin alam kung sino siya, hindi natin alam kung kailan siya darating, at kung papaano yung kanyang magiging pamumuno sa huling pagtataksil laban sa Diyos. Pero tiyak na darating siya. Pero kahit hindi pa siya dumarating, marami ng antikristo na kumakatawan sa kanya sa panahon natin ngayon. At ito yung mga antikristo na nagsusulong ng mga heresy o mga maling pagtuturo sa iglesia, at ito ay mapanganib. At dapat nating proteksyonan ng iglesia sa lahat ng pamamaraan para hindi po maligaw ang iglesia. Gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon this way. In order to effectively protect the church from heresies, we must know true doctrines and guard them carefully. Ulitin ko po. Para po matiyak natin na epektibo nating mapapangalagaan ang iglesia mula sa mga bulaan o maling katuruan na lumalaganap sa panahon natin ngayon. Kailangan po nating malaman kung ano nga ba ang mga tamang katuruan. Ano nga ba ang tamang mga doktrina. At kailangan nating bantayan ang mga ito ng may labis na pag-iingat. So, dalawang bagay po yung gusto kong i-analyze natin sa passage na ito. Number one, knowing the truth is very crucial. Knowing the truth is very crucial. And secondly, guarding the truth is equally crucial. Guarding the truth is equally crucial. So, tingnan po muna natin yung una. Knowing the truth is very crucial. Kailangan malaman natin ang katotohanan sapagkat ito ay sadyang napakahalaga. Dito po sa passage na pinag-aaralan natin, may binanggit po si John dito na huling oras. Ano kaya yung huling oras na tinutukoy ni John dito? So, pinanggit na natin nung nakaraan, no, na itong huling oras na ito ay ang mga huling panahon kung saan kabilang tayo sa kasalukuyan. Ito yung panahon nung ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa mundo at yung panahon na babalik siya dito sa mundo sa huling pagkakataon. So yan po ang mga huling araw. And according to John, this last hour will be very dangerous for the church. Kaya nga sabi ko, di ba, mas bigyan natin ng pansin kung ano yung nangyayari na ngayon, kung hindi yung mangyayari pa lamang. Marami na pong mga banta sa iglesia ngayon na mga maling pagtuturo. Mga bulaang pagtuturo. Marami ng mga bulaang tagapagturo na laganap sa iglesia ngayon. No? Napakadali ng access ng mga tao ngayon sa maraming teaching at maraming heretical teaching. Nandiyan yung mga social media, internet, di ba? May mga internet platforms kung saan nakakapag-upload ng mga videos, no? At napakadaling ma-access ng mga tao, kahit ng mga bata, na-access nila itong mga katuruan na ito. So very dangerous talaga itong time natin. Bakit? Sapagkat napakaraming mga tao ngayon na in-identify ni John doon sa ating naunang pag-aaral, doon sa chapter 2 verse 18 na mga antikristo. At sila po ay narito na at sila ay nagbabanta sa iglesia. Kahit nga ang ating Panginoong Jesucristo nagbigay sa atin ng babala patungkol sa panganib na dala ng mga bulaang tagapagturo na laganap na sa panahon natin sa ngayon. Sinabi niya na ito pong mga bulaang tagapagturo na ito, gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para
linlangin ang iglesia hanggang sa kaya nila na ang marami sa mga nagpapakilalang mananampalataya ay maniwala sa kanila at umalis sa iglesia. Makikita mo sa Mark chapter 13 verse 22. Ang goal nila ay i-deceive ang church. At kung posible, kahit yung mga mananampalataya ay masama sa mga malilinlang nila. Pero dapat ba natin silang katakutan? Kasi parang nakakapangilabot, no? Kasi sabi ng Panginoon, gagawin nila ang lahat para linlangin kahit na yung mga Christian na para maniwala sa kanilang mga maling itinuturo. Parang nakakatakot. Pero ako hindi naniniwalang dapat natin silang katakutan. Bakit kamo? Kasi handa naman tayo sa kanilang pagdating eh. Kaya nga ito sinulat din ni John, di ba? Sa 1 John. Kaya niya sinusulat ito para maging handa ang iglesia sa pagdating ng mga false teachers na ito. John is telling us na bagamat ang mga antikristo na ito ay talagang merong sigurado at tiyak na banta sa mga iglesia, kaya nating ipagtanggol ang iglesia laban sa kanila. Kaya natin. At dapat handa tayo na ipagtanggol ang iglesia laban sa kanila. Papaano? It is by knowing the truth. May pagtatanggol natin ang iglesia laban sa mga bulaang tagapagturo kung alam natin ang katotohanan. Tingnan niyo po yung verse 21. Sabi po dyan, sumusulat ako sa inyo hindi dahil hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo ito at nalalaman ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Diba? So, ibig sabihin, dapat hindi tayo matatakot kung totoo mang nandito na ang mga antikristo at binabantaan nila ang iglesia dahil marami silang itinuturo. Diba? Kahit nga sa ating mga living rooms, ating mga private rooms, nakakapasok ang mga false teachers na ito, no? Sa pamamagitan ng social media, diba? Ng mga podcast, no? Ng mga YouTube videos, nakakapasok sila eh. No? Madali sila nakaka-penetrate sa ating mga tahanan. How much more sa church, diba? So pag napasok ang tahanan at na kumbinsi ang maraming mga mananampalataya, makakapasok din siya sa iglesia. So, dapat nating bantayan ang iglesia. Dapat nating bantayan ang mga pintuan ng ating iglesia para hindi makapasok ang mga maling katuruan. Sabi ni Juan, ang pinakamabisang paraan para mabantayan natin ang iglesia laban sa mga antikristo na ito, dapat alam natin ang katotohanan. Bakit sinabi ni John yun? Kasi kaya nga sila antikristo sapagkat lumayo sila sa katotohanan. Lumihis sila sa katotohanan. Tumalikod sila sa katotohanan. And dito po sa verses 22 to 23 ng ating text, ay matututunan natin ang dalawang mga madaling pamamaraan para ma-identify natin kung sino ang mga bulaang tagapagturo at para malaman natin ang katotohanan patungkol sa kanila. Una, they have a wrong view about Christ. They have a wrong view about Christ. So this is one of the first things that we need to know about the truth, no, regarding these antichrists. Meron po silang maling pananaw o paniniwala patungkol kay Kristo. Tingnan niyo yung verse 22a. Sabi niyan, ito napaka-straightforward ni John. Sino ang sinungaling? Hindi ba't ang tumatangging si Jesus ang Kristo? May matututunan natin dito, no? Kung sino talaga yung mga antichrist. Diba? At ito rin pala yung dahilan kung bakit sabi dun sa verse 19 ng chapter 2, itong mga antichrist lumabas ng church. Diba sabi dun sa verse 19, they have gone out of the church. Bakit sila umalis sa iglesia? Bakit? Sapagkat ayaw nilang maniwala sa biblikal na pagtuturo ng iglesia patungkol sa kung sino si Jesus. That's one of the reasons why they went out of the church. Itong mga heretical teachers na ito, mga false teachers na ito, mga antichrists na ito, wala na sila sa church. Ayaw nila sa church. Bakit? Kasi ayaw nilang maniwala sa turo ng church patungkol kay Jesus. Pero ano nga ba eksaktong sinasabi ni John dito? What is it about Jesus
that these antichrists deny. Ano yung tinatanggi ng mga bulaang tagapagturo na ito patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Ngayon, hindi natin mas madaling maunawaan kung babasihan lang natin ang verse 22 ng ating passage. We need to consider other parts of the letter of John. Actually, pag pumunta ka sa chapter 4 ng 1 John, verse 2 and verse 3, may makikita kang ganito. Makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating bilang tao ay sa Diyos. Ang bawat Espiritong hindi kumikilala kay Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So that's 1 John chapter 4 verses 2 to 3. So nilinaw ni John kung ano yung sinasabi niya sa verse 22 ng 1 John chapter 2 sa chapter na yan. And actually, meron pa siyang isang sulat, no? Kung ikukumpara mo yung sinabi niya dyan, dun sa sinulat niya sa 2 John verse 7, ganito naman na nakasulat doon. Sapagkat maraming mandaraya ang kumakalat sa sanlibutan. Hindi nila kinikilala na dumating si Hesukristo bilang tao. Ang mga ito ay mandaraya at ang Antikristo. So nilinaw ni John, no? Sa isang chapter, sa 1 John, at sa isang sulat niya pa na 2 John, kung sino yung tinutukoy niyang Antikristo at bakit sila Antikristo. So finally, John has unmasked, no? Tinanggal niya yung maskara nitong mga nagpapanggap na tagapagturo ng salita ng Diyos. Tinanggalan niya ng pagtatakip sa muka itong mga Antikristo. Ito palang mga Antikristo na ito, sila pala yung tinutukoy ni John dun sa mga naunang chapter na mga troublemakers. Tatandaan ninyo sa chapter 1. Napag-aralan natin na si John kaya sa sumulat sa iglesia, dahil may mga nagbibigay ng problema sa iglesia, may mga troublemakers, may mga nagkokos ng division sa iglesia, and doon sa pag-aaral natin doon, in-identify natin sila ng mga early proponents ng Gnosticism. Ano ba yung Gnosticism? Sila po yung nagpipilit na hindi pwedeng magkaroon ng kaugnayan ang Diyos sa anumang bagay na material o pisikal. Bakit? Sapagkat ang anumang bagay na material o pisikal sa mundo na ito, masama. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay espiritu. At hindi kailanman maaring magkaroon ng kaugnayan ang Diyos na banal sa anumang pisikal na masama. Yan ang paniniwala nitong mga tao na ito. Sa kanilang logic, si Jesus hindi siya pwedeng maging anak ng Diyos sapagkat hindi pwedeng magkaroon ng kaugnayan ang anumang maka-Diyos sa anumang makatao. So, hindi pwedeng, kung si Jesus ay anak ng Diyos, hindi siya pwedeng magkaroon ng katawan ng tao. Bakit? Sapagkat sa paniniwala nila, anumang pisikal o katawan ay masama. So kung si Jesus ay anak ng Diyos, hindi siya pwedeng magkatawang tao o wala siyang katawan ng tao. Yun ang kanilang itinuturo. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Basically, itong mga Antikristo na ito, tinatanggi nila ang doktrina patungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos. Hindi sila naniniwala doon sa doctrine of the incarnation of God. And that made them heretical sa kanilang mga paniniwala at pagtuturo. Wala tayong sapat na panahon para pag-usapan ang lahat ng mga ancient and modern version ng itong Gnosticism na ito. Pero kung natatandaan ninyo sa ating pag-aaral sa Confession chapter 1, diba, diniscuss ko sa inyo yung mga modern version ng mga anti-Trinitarian heretical teachings. Kasama yung ilan doon, no? Na mga modern version, an ancient version nitong Gnosticism na ito. Pero isang bagay ang dapat maging malinaw sa atin. Any form of teaching that questions or even redefines the meaning of the incarnation is a wrong view about Christ. Ulitin ko, anumang klase ng pagtuturo na kinu-question, binabaluktot,
binabago ang kahulugan, sinasalungat ang turo ng Biblia patungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos ay maling pananaw patungkol kay Kristo. Para kay John, ang magkaroon ng maling pananaw patungkol kay Kristo ay nangangahulugan din ng pagtanggi kay Kristo. At ang pagtanggi kay Kristo na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. Kaya seryoso itong heretical teaching na ito na banta rin sa iglesia sa panahon natin sa kasalukuyan. Bakit? Because knowing this truth is very crucial. Why is it very crucial? Because this is the very heart of the gospel. Ang doktrina o biblical na pagtuturo patungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos ang pinakapuso ng ebanghelyo. Kung hindi ito totoo, hindi totoo ang ebanghelyo. Kung hindi totoo ang mensahe ng ebanghelyo na ang Diyos ay nagkatawang tao para abutin at iligtas sa mga tao, wala tayong kaligtasan. Wala tayong ipapangaral na mabuting balita. Magkakaroon tayo ng problema, wawalan tayo ng pag-asa sa ibabaw ng mundo na ito. So to deny this truth is to deny the gospel. And to deny the gospel, ano ibig sabihin nun? To deny the only way God Himself has provided in order for sinners to be saved. Pag itinanggi ng isang tao na ang Diyos ay nagkatawang tao, pag itinanggi ng isang tao na si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, at namatay dun sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw, itinatanggi niya ang nag-iisang paraan para ang isang makasalanan mapatawad ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itinatanggi niya ang nag-iisang paraan para ang isang tao maligtas. This is why heresy is said to be damnable. Pag pinadefine, what is heresy? Heresy is a damnable doctrine. Pag sinabing damnable, once a person holds to a heretical teaching, he also refuses to be saved according to the only way provided by God. Kaya damnable. Ibig sabihin, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Pag naniwala sa kanila, ganitong klase ng pagtuturo. Pag naniwala ang isang tao na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, o kaya naman pag naniwala ang isang tao na si Jesus ay tao lamang at hindi siya Diyos, that's the other kind of heretical teaching concerning the incarnation of the Lord Jesus Christ. Hindi siya maliligtas. Kaya siya mapanganib para sa isang iglesia. So they have a wrong view of Christ. Pero hindi lang po yun eh. Ang sino mang merong maling pananaw patungkol kay Kristo, meron ding maling pananaw patungkol sa Diyos. That's the second thing that we have to know about this heretical group or heretical teaching. They have a wrong view about God. Ang itanggi si Jesucristo o itanggi si Kristo o si Jesus na Kristo, anak ng Diyos na nagkatawang tao, hindi lang yan ang kasinungalingan nitong mga antikristo na ito na ipinipilit sa iglesia. Si John, nagdagdag pa siya ng very important warning. Para sa kanya, the wrong view about Christ will result to a wrong view about God the Father. So pag ang isang tao, mali ang pananaw niya patungkol kay Kristo, hindi siya naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi mayroong mga turo din po, no, na si Jesus ay naging anak lang ng Diyos nung siya ay nabautismuhan. At nung si Jesus ay pinako na doon sa krus, humiwalay na yung Kristo sa kanya. Sapagkat hindi pwede maghirap ang Kristo kasama ng isang tao. Meron din po modern version yan sa panahon natin ngayon. Reviewin niyo po yung recorded video natin at doon binanggit ko rin po yan. Imagine, any redefinition, any denial of the doctrine of the incarnation is also, according to John, a denial of God the Father. Tingnan niyo po yung verse 22b. May sinasabi niya dyan eh. Verse 22b to verse 23. Ito ang Antikristo, ang nagtatakwil sa Ama at sa Anak.
Ang sino mang ayaw tumanggap sa anak ay hindi kinaroroonan ng ama. Ang kumikilala sa anak ay kinaroroonan ng ama. Nakita nyo? Diba? Kung nasa ng anak, nandun rin ng ama. Kung nasa ng ama, nandun din ng anak. Katandaan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Ako at ang ama ay iisa. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan. At ito yung sinasabi ni John. And again, let me remind everyone na ito pong mga antikristo na ito, hindi naman nila dinideny ang Diyos eh. Hindi po sila atheist na nagsasabing walang Diyos. Naniniwala ang mga antikristo na ito na kinokombat o nilalabanan ni John dito po sa letter niya na mayroong Diyos, that God exists. The main problem is this. Naniniwala po sila na pwede silang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, though they refuse to believe that Jesus is the Christ. Naniniwala sila na makakarating sila sa Diyos kahit na itinatanggi nila o ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang Kristo. O si Jesus ay nagkatawang tao na anak ng Diyos. They are seriously mistaken. John is teaching us here that we cannot have a connection with God the Father if we will deny that Jesus is the Christ, the Son of God who became human. Ulitin ko po. Hindi po magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos Ama ang sinuman na itinatanggi na si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Maganda yung sinabi ng isang commentator. Iko-quote ko po siya, medyo mahaba siya, pero tinagalog ko para mas madali nating maintindihan. Sabi niya, sa pamamagitan lamang ng anak natin nakikilala ang Diyos bilang Ama. At sa pamamagitan lamang ng anak at ng kanyang kamatayang pantubos, na tayo ay may daan tungo sa Diyos bilang Ama. Kaya nga, ang pagtanggi na si Jesus ay ang anak, ay nangangahulugang pagtanggi sa Kristiyanong doktrina ng Diyos. Ang Kristiyanong doktrina ng isang personal at makaamang Diyos ay nakasalalay sa pagpapahayag ng Diyos na ibinigay kay Jesus. Ang mga tumatanggi kay Jesus bilang pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos ay iniinaalisan ng kanilang sarili ng daan tungo sa Kristiyanong Diyos. Tama yung sinabi niya. It is very crucial for a person to confess. Napakahalaga para sa isang tao na ipahayag ng kanyang bibig na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao para siya'y tanggapin ng Ama. Diba, sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo, mula sa kanyang bibig ang mga salitang ito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Kung sasabihin ng isang tao, hindi ako naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. At siya'y nagkatawang tao. At siya'y namatay sa krus. At siya'y muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Hindi siya kailanman makararating sa Ama. Hindi siya magkakaroon ng kaugnayan sa Ama. Hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Anyone who refused to confess ang katotohanan na ito, deny any connection with God the Father or with the God of the Bible. Anyone who deny the God of the Bible, anyone who denies the God and Father of the Lord Jesus Christ cannot be saved. Anong paniniwala nyo patungkol kay Jesus? Anong paniniwala nyo patungkol sa Diyos na nagkatawang tao? Naniniwala ba kayo na si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao? Naniniwala ba kayo na siya'y totoong tao at siya'y totoong Diyos din? Naniniwala ba kayo na siya'y totoong nagdusa? Totoong pinahirapan at siya'y totoong namatay sa krus? At naniniwala ba kayo na siya pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay? Ito ang tamang katuruan na dapat ninyong malaman patungkol sa Diyos na itinuturo ng Biblia. Punta tayo sa pangalawang mahalagang point. So after knowing the truth, which is very crucial, we must also guard the truth, which is also equally crucial. So guarding the truth is equally crucial.
Binanggit ko po sa inyo before na ang responsibilidad para bantayan at pangalagaan at depensahan ng iglesia ay katungkulan ng lahat ng miyembro. Hindi lang po mga leader ay may katungkulan na magbantay sa iglesia. Hindi lamang po mga pastor ay may katungkulan na bantayan ng turo na pumapasok sa iglesia. Dapat ang lahat ng miyembro nagbabantay. Dapat ang lahat ng miyembro sensitive. Dapat ang lahat ng miyembro careful. Dapat ang lahat ng miyembro nasa defensive side, nasa guarding post. And this is what we get from verse 18, di ba? Sabi ni John doon, mga anak. Tinutukoy ni John doon, hindi naman mga leader eh. Lahat ng Christian na member ng church. Yun ang tinutukoy niya, mga anak. So every member of the church should know the truth they believe. Kung gusto nating bantayan ang iglesia mula sa mga heretical teachings ng mga antikristo na naganap na sa mundo natin ngayon, kailangan alam natin ang katotohanan na ating pinaniniwalaan. Ano yun? Si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, siya'y nagkatawang tao, siya'y nagdusa sa krus, siya'y namatay sa krus, pero siya'y muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at muling pumanik sa langit. Yan ang tamang paniniwala patungkol kay Kristo. Pero sabi ni John, hindi sapat na alam lang natin ang katotohanan. Kalahati lang po yun ng ating responsibilidad, ng ating pagbabantay sa iglesia. Yung pong kalahati requires a more active stance. Hindi lang dapat alamin kung ano yung heretical teaching at bantayan ng iglesia against those heretical teachings. Kailangan din po nating bantayan ang katotohanan na ito na ating pinaniniwalaan. Hindi na natin dapat alam ang katotohanan, dapat bantayan natin ang katotohanan na ating pinaniniwalaan. And according to John, magagawa nating bantayan ang ating pinaniniwalaan na katotohanan sa pamamagitan ng 2 bagay. Una, we must remain holding to true doctrines. We must remain holding to true doctrine. So, we guard true doctrines by first knowing them. So, mababantayan pala natin yung tamang katuruan. Mababantayan pala natin yung tamang doktrina by first knowing what those true doctrines are. Sabi natin, heresy is damnable, pero hindi siya impossible to avoid. Pag alam ng isang tao, pag alam ng isang Kristiyano ang tamang doktrina, madali niya rin madedetect ang maling doktrina. Yun yung logic ni John dito na dapat nating makita. Of course, in order to do this, there are several things na kailangan maging malinaw sa atin. We must first discern what the true doctrines are. Diba? Kailangan alam natin kung ano yung true doctrines eh. Ang unang papasok sa isip mo, paano ko malalaman kung ano yung totoong doktrina? Paano ko malalaman kung ano yung tamang katuruan? Si Apostol Pablo po, doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, binigyan niya tayo ng sagot doon sa tanong na yon. Paano natin malalaman ang tamang turo? Paano natin malalaman ang tamang doktrina? Ganito po nakasulat doon sa 2 Thessalonians 2:15. Kaya nga, mga kapatid, maging matibay kayo sa paninindigan at pamumuhay sa mga aral na ibinahagi namin sa inyo. Ito man ay sa salita namin o sa sulat. Kita nyo? At si Jude, tandaan nyo si Jude, meron din po siyang sinulat. At dun sa verse 3 ng kanyang sinulat, ganito mababasa natin. Halos katulad ng sinabi ni Paul. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ganito nakasulat sa Jude 3. Sabi doon, mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa iisang kaligtasang tinanggap nating lahat, ang pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal. Anong tinutukoy ni Paul? Anong tinutukoy ni Jude sa kanilang mga sinulat? Ang tamang doktrina ay yung mga itinuro sa atin ng mga orihinal na apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ha. Ang tamang doktrina ay yung mga itinuro sa atin ng mga original apostles ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dapat mag-ingat tayo at maging matalino. Hindi po lahat ng mga
katuruan na inaangkin at itinuturo ng mga nagpapakilalang apostol, tamang doktrina. Diba? Sa panahon natin ngayon, maraming nagpapakilalang apostol. Ginagamit yung title na yon. Ako ay si apostol na ganito. No? At meron ako mensahe para sa iglesia. No? Inululuklok sa mataas sa pedestal. Nakala mo ay katulad ng mga original na apostles. Hindi po sila totoong apostol. Sila po yung mga false apostles. At hindi ako mangingiming sabihin na since sila ay false apostles, they are also false or antichrists. So hindi porket sinabi ng isang tao, okay, apostol, paniniwalaan mo na ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi rin porket meron kayong nabasa o napanood na isinulat ng isang tao nagpakilalang apostol noong unang panahon, paniniwalaan nyo na rin. Hindi porket luma, tama. Hindi rin po porket bago, tama. Diba? Kaya tatanungin natin, ano ang tama? Paano natin malalama ang tama? The original apostles, ito maganda dito. Yung mga original na apostles ng ating Panginoong Jesucristo, tiniyak nila na yung kanilang mga tinuro at kanilang mga isinulat ay mananatili sa panahon pa rin natin sa kasalukuyan dahil yun ay totoo. Paano nila ginawa yan? Ni-record nila. Ni-record po nila. Ito po mga original na apostol ng Panginoong Jesucristo na nagturo ng tamang doktrina, nagsulat sila, at ang kanilang mga sinulat ay iningatan at inirecord sa panahon natin ngayon na papakinabangan pa rin natin hanggang sa ngayon. At ano po ito? Ano po itong recording na ito? The Word of God. The written Word of God. The Bible. The Holy Scriptures. Ang nakasulat na salita ng Diyos, ang nag-iisang record na nagko-contain ng tamang doktrina. Ang Biblia po, ang ating nag-iisang source of truth. Wala nang iba. Ito po yung mga turo ng mga apostol na kanilang sinabi at isinulat. Na sinabi ni Apostle Paul. Pero si John, sinabi niya sa atin at dinagdagan niya, hindi naman sapat na alam mo kung ano yung mga tamang doktrina dahil nakasulat sa Bible. Dinagdagan niya pa sabi niya, we must also remain in those true doctrines. Tingnan niyo verse 24 ng ating text. Sabi niyan, hayaan ninyong manatili sa inyo ang anumang narinig ninyo mula pa ng simula. Kaya nga yung series natin, anong title? Back to the Basics. Bakit ko tinawag na Back to the Basics ang series natin na ito sa verse John? Because the antidote to heresy is not just knowing true doctrines, it is remaining in them. So hindi lamang po yung alam mo yung tamang doktrina dahil pinag-aaralan mo sa Biblia, itinuturo sa Biblia, kundi dapat nananatili ka dun sa tamang doktrina. Ito pong mga ina-address ni John dito ng mga tinawag niyang Antichrist, hindi sila nanatili sa turo ng mga apostol. Kaya nga umalis sila sa church. Kaya nga wala na sila sa church. Hindi na sila member ng church. Bakit? Kasi ayaw na nilang manatili sa turo ng mga apostol. Wala na kasi tayong pwedeng idagdag na bago sa basics ng gospel. Yung mga natutunan natin sa Biblia patungkol sa Ebanghelyo, sapat na yon. Wala nang idadagdag na bago. Wala ka nang ibabawas. Ang gusto kasi ng mga antichrist na ito, ang gusto ng mga false teachers na ito, dadagdagan nila ng bago. Natandaan nyo, sabi nila, mayroon ka dapat matutunang bagong karunungan. At itong bagong karunungan na ito magiging daan ng iyong kaligtasan. Hindi sapat yung manampalataya ka lang kay Kristo. Dapat malaman mo yung bagong karunungan. Hindi na natin dapat alamin ang bagong karunungan. Wala nang kailangang bagong karunungan. Sapat na yung alam natin na itinuturo ng Biblia patungkol sa Ebanghelyo. All we have to do is to remain in them. Manatili sa turo ng mga apostol. Manatili sa tamang doktrina. Kaya sabi ko, hindi masamang mag-aral ng doktrina. Dapat nga nating alamin ang tamang doktrina. Pero hindi dapat maging dahilan ng pagkawasa ng iglesia yung pag-aaral ng doktrina. Hindi dapat magkawatak-watak ang iglesia dahil magkakaiba kayo ng paniniwala sa doktrina.
Yun ang mali na epekto ng pag-aaral ng doktrina. Pero kung ang pag-aaral ng doktrina ay lalo nating maiintindihan ng Ebanghelyo, lalo nating maiintindihan ng pagliligtas ng Diyos, lalo nating maiintindihan ng salita ng Diyos, manatili tayo sa tamang katuruan na yan. The Antichrist, alam nila ito, no? Alam nila na mayroong tamang doktrina. Kaya ginagawa nila ang lahat para linlangin ang mga tao, papalayo sa tamang katuruan ng iglesia. Pero dapat hindi po tayo malinlang. Bakit? Binigyan po tayo ng Diyos ng necessary tools para po proteksyonan ng sarili natin. Ano yung isa? Hindi naman lihim sa atin kung sino yung mga false teachers eh. So yun yung first tool na dapat mong gamitin. Dapat alam mo kung sino yung false teachers. Sabi dun sa verse 26, isinulat ko sa inyo ang mga ito tungkol sa mga tao na magliligaw sa inyo. In other words, itong sinulat ni John dito, exposition kung sino yung mga false teachers or antichrist na yon. So parang sinasabi niya sa mga members ng church, dapat hindi kayo ignorant kung sino sila. Dapat alam niyo kung sino sila. That's the first step to protect yourselves against them. Diba? We must know our enemies. No? We must know who are the antichrists. At ang isa pang nagpadali nga niyan, yung mga antichrist, hindi na nila tinago yung mga sarili nila. Inihayag na nga nila kung sino sila, di ba? Nagtuturo sila ng mga lihis sa tamang turo ng mga apostol. Isa pa, na binanggit dito na tool natin para maproteksyonan natin ang sarili natin at manatili tayo sa katotohanan ng turo ng mga apostol, doon sa verse 27, may binanggit dyan. Ang sabi dyan, babasahin ko mula sa ang bagong ang Biblia translation. Mas malinaw kasi doon kaysa sa FSV. Sabi niya, tungkol sa inyo, ang pagpapahid. O, binanggit na naman yung anointing. Ang pagpapahid sa inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paano kayo tinuturuan nito ay gayon kayo manatili sa Kanya. So, isa palang tool natin para manatili tayo sa turo ng mga apostol, meron po tayong anointing na manatili sa katotohanan. Para sa ibang grupo kasi yung anointing masyadong mystical, para siyang masyadong special experience, na hindi lahat may anointing. Pero pinag-aralan natin noong nakaraan, di ba, yung anointing na tinuturo ni John dito, ay tumutukoy sa hindi lang presensya ng banal na espiritu sa atin, kundi ang pagpapatotoo ng banal na espiritu sa ating mga puso ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang anointing ay yung combination ng work ng Holy Spirit at ng Word of God sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Christian. So, we remain in the truth because nananahan sa atin ng banal na espiritu, ginagabayan tayo sa lahat ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Yan yung isang tool natin. No? Kaya makakapanatili ang isang totoong Kristiyano sa tamang turo ng mga apostol kasi meron siyang anointing. Yung anointing na yon, yung pananatili ng banal na espiritu sa kanya at yung pagpapatotoo ng banal na espiritu sa kanya ng salita ng Diyos na kanyang pinag-aaralan at kanyang tinatanggap. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 16 verse 13a, kapag dumating siya ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Kaya mayroong assurance yung totoong Christian na hindi niya lang malalaman ng tamang turo ng mga apostol, mananatili siya sa tamang turo ng mga apostol. Bakit? Sapagkat meron siyang anointing na ito. Nasa kanya ang banal na espiritu at ang banal na espiritu pinapaliwanag sa kanya ang salita ng Diyos, ang Biblia. Once na lumabas ang isang tao sa iglesia, once na isang tao ay tumalikod sa tamang turo ng mga apostol, sinasabi niya lang na hindi naman siya talaga naging Kristiyano sa pasimula. Wala yung Holy Spirit sa kanya. Hindi niya na-experience ang born again experience. Hindi siya talaga na-convert. That is why, hindi siya nanatili sa turo ng mga apostol. Pangalawa, as we remain into true doctrines, we remain in God. So we guard true doctrines not only by remaining in them, but also by remaining in God.
Gusto ko pong tingnan nyo mabuti in verse 24 and 25 ng ating text. Sabi po dyan, hayaan ninyong manatili sa inyo ang anumang narinig ninyo mula pa ng simula at mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang pangakong ibinigay niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. Gusto ko pong mapansin nyo po itong mabuti. This is very critical. I want you to see what the author is trying to say here. According to the Apostle John, sila lamang na mga nananatili sa tamang doktrina na tinanggap nila mula pa simula o yung tinanggap nila mula sa mga apostol ang mananatili sa ama at sa anak. Verse 24, yun ang sabi. Sila na mga mananatili sa ama at sa anak, sila ang mayroong, ano sabi? Sa verse 25, buhay na walang hanggan. Gusto ko po sundan yung mabuti ito, ha? Very critical po ito. Remaining in true doctrines is basically equal to having eternal life. Gusto ko paliwanag to, ha? Ang pananatili sa tamang doktrina ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ibig sabihin nito na maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating doktrina. Hindi yun ang ibig sabihin. Okay? Rather, yung pong mga katotohanan na pinaniniwalaan natin patungkol sa Diyos na nakasulat sa Biblia ang makapagliligtas sa atin. Dito po sa context ni John, pinaliwanag po niya sa atin kung ano yung tamang doktrina. Di ba sabi niya, ang tamang doktrina ay ang paniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, na siyang tanging daan para ang isang makasalanan ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at maging ama niya ang Diyos. Yan ang tamang turo, sang-ayon kay Apostle John. So what is eternal life? Ano yung buhay na walang hanggan? Kung ito ang tamang turo. Hindi po natin i-define ang eternal life sa pamamagitan ng pagkonsulta sa confession. Meron tayong confession, 1689 London Baptist Confession of Faith. Pinag-aaralan natin yan sa Bible class. Pero hindi yan ang sasagot sa tanong na, what is eternal life? Ang sasagot sa tanong na what is eternal life ay ang salita ng Diyos. Kasi merong tao na kaya niyang i-quote ang confession, kaya niyang i-memorize ang confession nang walang pagkakamali, pero nananatili siyang hindi ligtas. Pwede yun eh. Pwede yung isang tao memorize niya ang confession, kaya niyang i-quote out of memory yung confession without error. But it doesn't mean na Christian siya. Kaya hindi po yun ang paraan para ma-define natin ang confession. So, paano natin de-define? Hayaan natin ang Panginoong Jesucristo mag-define kung ano ibig sabihin ng eternal life. Sabi po dun sa John chapter 17 verse 3, ganito ang ibig sabihin ng eternal life. At ito'y galing sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Ulitin ko ha. Ito ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan. John 17:3. Ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Kaya sabi ko kanina, ang sino mang nananatili sa tamang turo, mananatiling may kaugnayan sa Ama at sa Anak, at sila lamang ang mayroong buhay na walang hanggan. It is by believing the true God and His Messiah na itinuro sa atin sa Biblia ang tanging paraan para ang isang makasalanan maligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang way to eternal life aside from this. Ang makilala natin kung sino ang totoong Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang sinugo na kanyang anak na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay at pumalik sa langit. Walang iba kundi si Jesucristo. Yan ang buhay na walang hanggan. At ang sino mang totoong nananatili sa turo ng mga apostol, alam ang turo na ito. Bakit? Sapagkat naranasan niya ang turo na ito. Na-experience niya na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Jesus na Kristo, nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay at pumanik sa langit, ang nag-iisang daan patungo sa Diyos Ama. Kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili, naniniwala ba tayo sa tamang turo na ito ng mga apostol? Kung tayo naniniwala sa tamang turo na ito ng mga apostol, naranasan ba natin yan? At kung talagang naranasan natin ang tamang turo ng mga apostol patungkol sa buhay na walang hanggan, tayo ba'y nananatili sa tamang turo? Tayo ba'y nananatili sa turo ng mga apostol? So ito'y panawagan para sa ating lahat, sa mga mananampalataya na suriin ang ating mga sarili. Ito ba yung alam nating tamang turo? Ito ba yung niyayakap nating tamang turo? At tayo ba'y nananatili sa tamang turo na ito? Sa mga hindi pa mananampalataya, naranasan nyo na ba yung turo na ito ng mga apostol? Ang tanging daan patungo sa Ama ay walang iba, kundi ang Jesus na ito, na Kristo, anak ng Diyos na nakatawang tao, nagdusa at namatay sa krus, pero muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At nandun siya sa langit ngayon. Kung hindi pa, ito pa yung panahon para lumapit ka sa Kanya. Kapagkat kung hindi ka lalapit kay Jesus, ang lalapit sa iyo yung mga antikristo. Dadaling ka sa maling turo. Tandaan ninyo, pag dinala kayo sa maling turo, hindi turo ng mga apostol, lalayo din kayo sa buhay na walang hanggan. Lalayo din kayo sa daan patungo sa Ama. So lumapit na tayo sa Panginoon ngayon hanggat may panahon pa. Ako naniniwala na bago dumating yung huling antikristo, yung nag-iisang antikristo, mas titindi pa ang panlilinlang na gagawin ng mga maling Kristo o ng mga bulaang Kristo na ito. Kung hindi mo mararanasan ng tamang turo sa pamamagitan ng karanasan ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, nasa matinding panganib ang buhay mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay napapasalamat sa inyo sa aming pinag-aralan. Very crucial po yung mga katotohanan na ito because we are already in the last hour, in the last days, kung saan ang dami ng mga antikristo na nag-invade sa aming mga tahanan sa pamamagitan ng social media, internet, YouTube. Naririnig na aming mga anak, hindi namin nababantayan. Nagtuturo sila ng mga hindi ayon sa turo ng mga apostol, ng mga original apostol na nag-record ng Bible. So we are in very dangerous times right now. Tutulungan niyo po kami bilang mga totoong mananampalataya. Seryosohin namin yung aming pagiging Kristiyano. Seryosohin namin ang pag-aaral ng mga turo ng mga apostol. Tiyakin namin na kami nananatili sa mga turong ito para mabantayan namin ang mga turo na ito at mabantayan namin ang iglesia. Yan ang tagubilin sa amin ni Apostle John. Kung hindi namin magagawa ito, kami mismo ay magiging nasa peligro ang buhay. Sumawa po kayo sa aming Panginoon. Huwag niyong pahintulutan na kami po ay ma-deceive ng mga antichrist na ito, ma-deceive ng mga false teachers na ito, na baka napapakinggan na namin, baka nasusubaybayan na namin, hindi pa rin namin alam. Sapagkat ang pagdideceive nila sa amin ay very subtle. Kung hindi kami pamilyar sa tamang turo ng mga apostol, maliligaw talaga kami. Kaya Panginoon, ng mga mananampalatayang miyembro ng church na ito, tulungan mo po kami maging seryoso sa aming pag-aaral, pagtanggap ng turo ng mga apostol na nakarecord sa Bible. At yung mga hindi pa mga mananampalataya dito, Panginoon, sila ay mas nasa matinding peligro. Kapagkat sila ay nananatiling nasa labas ng kaharian ng Diyos, mas madali po silang mabibitag na mga antikristo na ito. Maaring sila ay hindi linlangin, kundi panatiliin sa maling paniniwala. At ang maling paniniwala patungkol sa Diyos at sa aming Mesyas, ang Kristo na si Jesus, ay hindi magdadala sa kaligtasan. Yan ang tinuro sa amin ni John. Sumawa po kayo sa kanila at iligtas mo po sila habang ang panahon na ito ay panahon pa para sa pagliligtas ng aming Panginoon. Lahat ng itidalangin namin sa ngalan ni Jesus na aming Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao,
namatay at muling nabuhay, at ngayon nasa luklukan ng Ama. Amen.